10. 10 taon ng pagsisikap, itinapon sa isang gabi. Nahuli ko si Marco, ang asawang pinagkatiwalaan ko, na may kinalolokohang iba sa mismong kama namin. Mas masakit pa rito, pati ang kinabukasan ng anak namin ay ninakaw na rin niya para sa babaeng yon. Hindi ako iiyak. Ngayon, sisimulan ko ang kanyang katapusan. Sino ba talaga ang tunay na reyna ng venerasyon? Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina na pinagtaksilan? Nakatayo ako sa labas ng aming silid. Bitbit ang isang maliit na kahon na naglalaman ng relong matagal nang pinapangarap ni Marco. Kagagaling ko lang sa isang linggong business trip sa Singapore at kahit pagod na pagod ang aking katawan, ang tanging nasa isip ko ay ang masilayan ang ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit ang nangiting iyon ay hindi pala para sa akin. Huwag kang mag-alala, Bella. Pipirma rin yon ng divorce papers kapag nakuha ko na ang gusto ko. Sa ngayon, hayaan nating isipin niyang siya pa rin ang reyna ng bahay na ito. Narinig kong wika ni Marco. Ang kanyang boses, na dati ay tila musika sa aking pandinig, ay biglang naging tila lason na dahan-dahang pumapatay sa aking pagkatao. Kasunod nito ang isang mahinang hagikik ni Bella, ang aking pinagkakatiwalaang sekretarya. Pero paano kung mahalata niya? Masyado siyang matalino, Marco. Tumawa si Marco, isang tawang puno ng panghahamak. Matalino sa negosyo, oo, pero pagdating sa akin bulag siya. At saka, tignan mo nga siya, Bella. Masyado na siyang tuyot at nakakasawa. Ang gaspang ng kanyang mga kamay, parang papel de liha tuwing hinahawakan ako. Nakakasuka na ang pakiramdam na yon. Ikaw ang kailangan ko, ang lambot mo, ang bango mo. Nanigas ang aking buong katawan. Ang maliit na kahon ng relo sa aking kamay ay unti-unting naging mabigat. Tila ba gawa ito sa bakal. Tinitigan ko ang aking sariling mga kamay. Ang mga kamay na hindi na tumigil sa pagtatrabaho para maitaguyod ang aming kumpanya. Ang mga kamay na nag-alaga sa aming anak na si Arya habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan. At ang mga kamay na nagluto ng kanyang mga paboritong pagkain gabi-gabi. Ang mga bakas ng sakripisyo sa aking balat na inakala kong mga medalya ng pagmamahal ay itinuturing pala niyang kapangitan na karapat-dapat kasuklaman. Dahan-dahan, tila nawalan ng lakas ang aking mga daliri. Ang kahon ng relo ay dumulas mula sa aking pagkakahawak at bumagsak sa makapal na alpombra. Walang tunog ang pagbagsak nito, ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang bagay na nagkadurog-durog na may ingay na mas malakas pa sa anumang pagsabog. Ang bawat piraso ng aking puso ay tila naging matatalim na bubog na sumasaksak sa aking bawat hininga. Sa aking pag-atras paalis sa pinto, ang aking paningin ay dumapo sa console table sa hallway. Doon, nakapatong ang isang dokumento na tila ba sadyaring iniwan para makita ko. Nilapitan ko ito nang may nanginginig na mga kamay. Ito ay isang withdrawal slip mula sa educational fund ni Arya. Ang perang pinag-ipunan ko mula pa noong ipinanganak siya. Ang tanging seguridad para sa kinabukasan ng aking anak. 5 milyong piso. Ang halagang iyon ay kinuha ni Marco para ibayad sa isang bagong condominium unit sa pangalan ni Bella. Hindi lang ang aking pagkababae ang tinapak-tapakan niya, pati ang kinabukasan ng aking anak ay ninanakaw na rin niya para sa kanyang luho at kalandian. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nanginginig sa matinding pait. Parang may isang malaking kamay na sumasakal sa aking lalamunan. Kaya't kahit isang hikbi ay walang lumalabas. Napasandal ako sa malamig na pader. Ang aking mga mata ay nakapako sa dilim ng pasilyo. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Sa dinami-dami ng mga gabing ako ang naging panangga niya sa bawat hamon ng buhay. Bakit sa huli, ako pa ang naiwan sa gitna ng ulan? Bakit ang taong itinuring kong mundo ay siya palang kukuha ng lahat ng liwanag sa aking buhay? Tumingala ako at pilit na kinalma ang aking nagwawalang damdamin. Ang hera na pumasok sa bahay na ito kanina
ay patay na. Ang pusong dating puno ng pag-ibig ay naging abo na sa isang iglap. Ngunit sa ilalim ng mga abong yon, may isang bagong apoy na nagsisimulang magliyab. Isang apoy na mas mainit pa sa anumang pait at mas matindi pa sa anumang galit. Ganito na lang ba? Ang 10 taon ng aking buhay ay itatapon na lang na parang basahan? Hindi. Kung ang mga kamay ko ay naging gaspang ng papel de liha para sa kanya, gagamitin ko ang parehong mga kamay na yon para kiskisin at durugin ang lahat ng mundong itinayo niya sa ibabaw ng aking mga luha. Mabilis kong pinulot ang kahon ng relo mula sa alpombra bago pa bumukas ang pinto ng aming silid. Sa bawat segundo ng pag-abot ko sa sahig, tila ba dahan-dahang binabalot ng yelo ang aking buong pagkatao. Kailangan kong itago ang lahat, ang pait, ang galit, at ang mga luhang nagbabadyang umagos mula sa aking mga mata. Isang malalim na hininga ang aking pinakawalan, pilit na pinatitigas ang aking mukha upang magmukhang pagod lamang mula sa biyahe. Hon, nandito ka na pala. Bakit hindi mo sinabing maaga ang dating mo? Ang boses ni Marco ay puno ng sigla. Tila ba walang bahid ng kataksilan na kapapahayag lang niya ilang minuto ang nakalilipas. Lumabas siya mula sa silid. Mabilis na isinasara ang pinto sa likuran niya. Ngunit hindi sapat ang bilis na yon para hindi ko maamoy ang halimuyak ng pabango ni Bella na humalo sa amoy ng pawis at panlilinlang. Maaga kaming natapos sa meeting kaya humabol ako sa unang flight. Matigas kong sagot, pilit na hindi tinitingnan ng kanyang mga mata na dati ay tila aking kanlungan. Iniabot ko sa kanya ang kahon ng relo. Ang aking mga daliri ay bahagyang dumampi sa kanyang balat. Sa isang saglit, naalala ko ang kanyang sinabi na ang aking mga kamay ay parang papel de liha. Gusto kong bawiin ang aking kamay. Gusto kong isigaw sa kanyang muka ang lahat ng narinig ko. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi pa ito ang tamang oras para sa akin. Salamat, Hon. Talagang napakamapagmahal mo. Wika niya sabay yakap sa akin. Ang kanyang mga bisig na dati ay nagbibigay sa akin ng init ay tila ba naging mga malamig na kadena na sumasakal sa aking hininga. Ramdam ko ang bawat tibok ng kanyang puso, isang pusong tumitibok para sa ibang babae habang nasa loob ng aming sariling tahanan. Gusto kong sumuka, ngunit nanatili akong nakatayo, isang estatwa ng katapatan sa harap ng isang rebulto ng kasinungalingan. Nagpaalam ako, natitingnan ko muna si Arya sa kabilang silid. Sa sandaling pumasok ako sa kwarto ng aking anak, ang amoy ng lavender at ang mahimbing na paghinga ni Arya ang tila naging gamot sa aking sugatang puso. Nilapitan ko siya at dahan-dahang hinaplos ang kanyang buhok. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakayakap sa kanyang paboritong manika. Walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa pundasyon ng kanyang tahanan. Dito, sa katahimikan ng kwarto ni Arya, doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng aking dala. Hindi ko hahayaang mawala ang kinabukasan ng batang ito. Ang bawat sentimo na kinuha ni Marco mula sa kanya ay babawiin ko ng may kasamang interes. Ang pagmamahal na itinanim ko sa loob ng 10 taon ay gagawin kong bakal na pananggalang para sa amin. Nang marinig ko ang pagdaloy ng tubig sa banyo mula sa aming silid, lumabas ako at tinungo ang aming kwarto. Nakita ko ang kanyang coat na nakasabit sa gilid ng upuan. Sa bawat hakbang ko palapit dito, tila ba may mga tinik na tumutusok sa aking talampakan. Alam kong may kailangan akong mahanap. Maingat kong hinalughog ang mga bulsa nito. Doon, sa ilalim ng mga resibo ng mamahaling restaurant, ay naramdaman ko ang isang matigas at malamig na bagay. Inilabas ko ito, isang susi na may kakaibang hugis, hindi katulad ng anumang susi sa aming bahay o sa opisina. May nakadikit na maliit na tag dito na may sulat kamay na hindi ko kilala. Ngunit may kasama itong numerong tila ba isang address o numero ng isang vault. Biglang tumigil ang tunog ng tubig sa banyo. Mabilis kong ibinalik ang susi sa bulsa kuma at bumalik sa pag-aayos ng aking gamit.
Ang aking puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng aking dibdib. Ang susing iyon ay hindi lamang susi sa isang pinto. Iyon ang susi sa mas malalim pang lihim na itinatago ni Marco. Hera, bakit hindi ka pa nagpapalit? Mukhang pagod ka na. Ani Marco habang nagpapatuyo ng buhok, nakatapis lamang ng tuwalya. Tumingin siya sa akin na may pekeng pag-aalala. Ang parehong mukha na ginagamit niya para lokohin ako araw-araw. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiting kasing talas ng labahan na hindi niya mapapansin. Nag-iisip lang ako, Marco. Nag-iisip ako kung gaano karaming sorpresa pa ang naghihintay sa atin sa mga susunod na araw. Hera, bakit ba ang aga-aga ay mukhang namatayan ka? Ayusin mo naman ang mukha mo. Nakakasira ng gana sa pagkain. Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang matalas na kuko na kumakalkal sa aking pandinig habang inilalapag ko ang mainit na kape sa harap niya. Kakarating pa lamang niya sa aming bahay, ngunit ang dala niyang aura ay tila isang makapal at madilim na ulap na lumalamon sa liwanag ng umaga. Tiningnan niya ang pagkaing inihanda ko, ang sinangag na may bawang, ang itlog, at ang paboritong tapa ni Marco. Ngunit ang tanging isinukli niya ay isang mapanghamak na tingin. Pasensya na po, Mama. Medyo puyat lang po sa biyahe. Mahinahon kong sagot. Pilit na ibinabaon ang galit na kumukulo sa aking dibdib. Pinagmasdan ko ang kanyang mga kamay na puno ng mamahaling alahas. Mga hiyas na ako ang bumili. Mga gintong galing sa pawis ng aking pagtatrabaho sa Veneration Holdings. Puyat? O baka naman hindi mo lang talaga alam kung paano pagsilbihan ng asawa mo, kaya ka nagmumukhang matanda. Ani Doña Aurora habang dahan-dahang humihigop ng kape. Tingnan mo nga ang sarili mo, Hera. Masyado kang nakatuon sa kumpanya. Nakakalimutan mo nang ang isang asawang babae ay dapat marunong magpanatili ng ganda para hindi naghahanap ng iba ang lalaki. Tumigil ang mundo ko sa huling sinabi niya. Alam niya, ramdam ko sa tono ng kanyang boses, sa mapanuyang kislap ng kanyang mga mata na hindi na bago sa kanya ang tungkol kay Bella. Ang sariling ina ni Marco, ang babaeng itinuring kong sariling magulang at pinagsilbi. Bibihan ng higit pa sa nararapat ay kasabwat sa pagtataksil sa akin. Sinasabi niyo po ba na may kulang sa akin kaya naghahanap ng iba si Marco? Tanong ko. Ang aking boses ay nananatiling kalmado ngunit may talim na hindi ko na maitago. Ipinatong ni Doña Aurora ang kanyang tasa sa platito nang may puwersa na nagdulot ng isang matigas na tunog sa ibabaw ng mesa. Ang sinasabi ko, huwag kang magtaka kung isang araw ay may mas bata at mas masiglang babae na kukuha sa pwesto mo. Lalaki si Marco, Hera. May mga pangangailangan siya na tila hindi mo na kayang ibigay dahil sa katandaan at katuyotan mo. Tumayo siya at lumapit sa akin. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa akin. At isa pa, hanggang kailan mo ba ipagdadamot ang lupain sa Batangas? Pamana yun ng tatay mo, pero asawa mo si Marco. Karapatan niyang hawakan ang mga ari-arian mo. Ilipat mo na sa pangalan niya ang Hacienda Veneracion bago pa lumala ang sitwasyon ninyo. Gusto kong tumawa ng mapait. Ang lupang iyon ang pinakamahalagang alaala ng aking ama. Ang lupang pinaghirapan ng aking mga ninuno. At ngayon, gusto nilang kunin iyon para may maipang sustento si Marco sa kanyang kabit. Ang kapal ng mukha ng babaeng ito na humingi sa akin pagkatapos akong insultuhin sa sarili kong pamamahay. Huminga ako ng malalim at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Ang Hacienda Veneracion ay mananatili sa pangalan ko, Mama. At kung may naghahanap man ng iba, baka dapat ay tanungin niyo ang anak ninyo kung marunong ba siyang tumanaw ng utang na loob sa pamilyang nag-ahon sa kanya sa hirap. Namula ang mukha ni Doña Aurora sa galit. Itinaas niya ang kanyang kamay
Tila ba may balak siyang saktan ako, ngunit biglang bumukas ang pinto at pumasok si Arya. Agad na nagbago ang ekspresyon ng matanda, naging isang mapagmahal na lola sa isang kurap ng mata. "Lola!" Masayang sigaw ni Arya habang tumatakbo patungo sa kanyang lola. Binuhat siya ni Doña Aurora, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa akin, puno ng banta at puot. Habang pinapanood ko silang dalawa, isang masakit na katotohanan ang gumuhit sa aking isipan. Hindi lang si Marco ang kalaban ko. Ang buong pamilya niya ay tila mga anay na dahan-dahang kinakain ng haligi ng aking buhay mula sa loob. Nang makaalis si Doña Aurora, naiwan akong mag-isa sa kusina. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ng isang numero na matagal ko nang hindi ginagamit. "Attorney Santiago, kailangan nating mag-usap. Ngayon na." Ngunit bago ko pa maibaba ang telepono, isang mensahe ang pumasok sa aking screen mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ito. Si Marco at Bella, magkayakap sa loob ng isang silid na pamilyar sa akin. Ngunit ang mas nakakapanghilakbot ay ang caption na kasama nito. "Hindi lang puso mo ang ninanakaw nila, Hera. Pati ang huling habili ng tatay mo, binaboy na nila. Hera, hindi sapat ang maging mabuting asawa para protektahan ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Minsan, ang katapatan ay nagiging bulag na pagsunod." Ang tinig ni Attorney Santiago ay mababa ngunit puno ng bigat. Tila bawat salita niya ay isang paalala ng aking sariling pagkakamali. Nakalubog ang kanyang opisina sa amoy ng mga lumang libro at sariwang tsaa. Isang lugar na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan dahil dito ko madalas makasama ang aking ama noong siya ay nabubuhay pa. Ngunit ngayon, ang bawat sulok ng silid na ito ay tila sumasakal sa akin. Nagpapaalala sa akin kung gaano ko kinalimutan ang aking sarili para sa isang lalaking walang hantungan ang kasakiman. "Narito ang mga dokumentong hiniling mo, Hera," patuloy ng abogado habang dahan-dahang inilalapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng papel na lumalapat sa kahoy ay tila isang hatol na nagpapatunay sa aking mga hinala. Tama ang hinala mo. May mga irregularidad sa pondo ng Veneration Holdings. Hindi lang ang educational fund ni Arya ang ginalaw ni Marco. Unti-unti na rin niyang nililimas ang mga reserba ng kumpanya sa pamamagitan ng mga pekeng supplier. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri habang binabasa ang mga numero. Ang bawat pisong nawawala ay katumbas ng bawat patak ng pawis at bawat sakripisyo ng aking ama. Ngunit ang mas masakit ay ang makitang may mga pirma roon na tila ginaya ang sulat kamay ni Papa. Isang pambababoy sa kanyang alaala na mas masahol pa sa anumang sampal. "Mayroon pang isa, Hera," wika ni Attorney Santiago. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagmamalasakit. "Ang iyong ama, si Don Teodoro, ay hindi naging kampante bago siya pumanaw. May iniwan siyang legacy protection clause sa inyong marriage contract at sa kanyang huling habilin. Isang kondisyon na nagsasabing kapag napatunayang may seryosong paglabag sa moralidad at katapatan ang iyong asawa, mawawala ang lahat ng kanyang karapatan sa pamamahala at maging sa mga ari-ari ang nakuha ninyo habang kasal." Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa aking madilim na mundo. Ibig sabihin, mababawi ko ang lahat? Ang bahay, ang kumpanya, pati ang hasyenda? Tumango siya. "Oo, ngunit kailangan natin ng matibay na ebidensya. Hindi sapat ang hinala. Kailangan nating mahuli si Marco sa akto ng pagtataksil o mapatunayan ang kanyang mga ilegal na transaksyon gamit ang mga dokumentong yon na may pekeng pirma. At Hera, ang susing nahanap mo, iyon ang susi sa pribadong vault ng iyong ama sa loob ng kanyang lumang silid sa hasyenda. Doon nakatago ang orihinal na kopya ng dokumentong magpapabagsak kay Marco." Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang tumunog ang aking cellphone.
Isang tawag mula sa aming bahay. Pagkasagot ko, ang boses ni Maria, ang aming matapat na kasambahay, ang narinig ko, nanginginig at puno ng takot. Ma'am Hera, bumalik po rito si Doña Aurora kasama si Bella. Pinapalabas po nila ang lahat ng gamit ninyo ni Arya sa master's bedroom. Sabi po nila, doon na raw titira ang bagong reyna ng bahay. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Ang bawat hibla ng aking pasensya ay tuluyan ng naputol. Ang aking bahay, ang bahay na itinayo ko ng may pagmamahal, ay pinapasok na ng mga anay na walang modo. Hindi na ako ang Hera na tahimik na lumuluha sa dilim. Attorney, simulan na natin ang plano. Wika ko, ang aking boses ay naging kasing lamig ng bakal. Hahayaan ko silang magsaya sa loob ng ilang araw. Hahayaan ko silang isipin na panalo na sila. Ngunit sisiguraduhin kong sa oras na bumagsak ang martilyo, wala ni isang piraso ng kanilang karangyaan ang matitira. Lumabas ako ng opisina habang bumubuhos ang malakas na ulan. Tumingala ako at hinayaan ang bawat patak na humalik sa aking muka. Tila ba hinuhugasan nito ang huling bahid ng kahinaan sa aking puso. Sa dinami-dami ng mga duming itinapon nila sa aking pagkatao, akala nila ay tuluyan na akong malulunod. Hindi nila alam, ang putik na ito ang magiging pundasyon ng aking muling pagbangon. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong mga kasinungalingan, Marco? Sa sandaling mabuksan ko ang vault na yon, tanging ang sarili mong anino na lang ang matitira sa iyo. Ganito na ba ang kabayaran sa 10 taon nating pagsasama, Marco? Ang itapon ng aking mga gamit na parang basura sa harap ng ating mga kasambahay? Ang boses ko ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa naglalagablab na galit na pilit kong ikinukulong sa aking lalamunan. Pagpasok ko sa aming tahanan, ang bumungad sa akin ay ang mga maleta kong nakabukas at ang aking mga damit na nakakalat sa sahig ng hallway. Nakatayo sa gitna ng hagdanan si Bella. Suot ang aking mamahaling silk robe, ang robe na regalo sa akin ni Marco noong huling anibersaryo namin. Sa tabi niya ay si Doña Aurora, na tila ba isang reynang nakaupo sa kanyang trono habang pinapanood ang aking pagkapahiya. Huwag kang masyadong madrama, Hera. Masyado nang masikip ang kwarto para sa inyong dalawa ni Marco. At dahil madalas ka namang wala, dahil sa trabaho, naisip naming mas mainam na doon na muna tumuloy si Bella para may mag-alaga sa asawa mo. Wika ni Doña Aurora habang dahan-dahang hinihimas ang kanyang mga kuko. Tumingin ako sa paligid. Ang aming wedding photo na nakasabit sa dingding ay wala na. Pinalitan ng isang abstract painting na alam kong pinili ni Bella. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay binuo ko ng may pagmamahal. Bawat gamit ay pinili ko para maging komportable ang aking pamilya. Ngunit sa isang iglap, ako ang naging estranghero sa sarili kong pamamahay. Sa gitna ng kaguluhang ito, lumabas si Marco mula sa master's bedroom. Hindi man lang siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. Hera, sandali lang naman ito. Sa guest room ka muna matulog. Masyado ka kasing busy sa opisina. Kailangan ko rin ng kasama rito sa bahay. Naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking dibdib. Tila ba may libu-libong karayom na sabay-sabay na tumutusok sa aking puso. Ang lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay ay mas pinili ang init ng ibang babae kaysa sa dangal ng kanyang asawa. Ngunit imbes na sumigaw, lumapit ako sa isang tambak ng aking mga gamit sa sahig. Doon, nakita ko ang maliit na luma at maruming teddy bear ni Arya, ang paboritong laruan na dinadala niya tuwing natatakot siya. Pinulot ko ito at dahan-dahang pinagpagan ng alikabok. Sa maliit na laruang ito, nakita ko ang sarili ko. Itinapon, kinalimutan, at binaliwala. Sige Marco, kung yan ang gusto ninyo, susunod ako. Mahinahon kong sabi, isang pahayag na nagdulot ng gulat sa kanilang tatlo.
Nakita ko ang mapaglarong ngiti sa mga labi ni Bella. Akala niya ay tuluyan na akong sumuko. Mabuti naman at natauhan ka na, Hera, ani Doña Aurora. Ngayon, pag-usapan natin ang negosyo. Kailangan ni Marco ng pondo para sa bago niyang proyekto sa kumpanya. Sabi niya, ikaw lang ang makakapag-aproba nito. Ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Ang bitag na inihanda ko ay dahan-dahang bumubukas. Ang Project Phoenix ba ang tinutukoy mo, Marco? Iyong malaking investment sa real estate? Agad na lumiwanag ang mukha ni Marco. Oho, napakagandang oportunidad nito. Kapag nagtagumpay ito, triple ang babalik na kita sa atin. Kailangan ko lang ang lagda mo para mailabas ang pondo mula sa reserve account. Alam ko ang totoo. Ang pondong yon ay balak niyang gamitin para takpan ang mga butas na ginawa niya sa kumpanya at ang natira ay itatago niya sa kanyang lihim na account. Ngunit ang hindi niya alam, ang kontratang inihanda ko kasama ni Attorney Santiago ay may nakatagong integrity and morality clause. Sa oras na pirmahan niya ang dokumentong ito, anumang napatunayang pagtataksil o ilegal na gawain ay automatikong magtatanggal sa kanya sa lahat ng posisyon at ari-arian nang walang makukuhang kahit isang pisong dibidendo. Sige Marco, pipirma ako. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Wika ko habang inilalabas ang mga dokumento mula sa aking bag. Ang aking kamay ay hindi nanginginig habang iniabot ko sa kanya ang panulat. Pinanood ko siya habang mabilis niyang inilalagay ang kanyang pirma sa bawat pahina. Ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman at pag-asang makuha ang lahat ng yaman ko. Hindi niya napansin ang aking mga mata na nakatitig sa kanya. Mga matang hindi na puno ng pag-ibig, kundi ng isang malamig at matalas na determinasyon. Pagkatapos niyang pumirma, kinuha ko ang mga dokumento at naramdaman ko ang bigat ng tagumpay na malapit nang dumating. Sa bawat titik ng kanyang pangalan sa papel na yon, tila ba isinusulat na rin niya ang kanyang sariling hatol. Salamat, Hera. Hindi ka talaga nagbabago. Napakabuti mo pa rin, sabi ni Marco, sabay haplos sa aking balikat. Ang kanyang hawak ay tila ba isang malansang putik na dumidikit sa aking balat. Ngumiti ako sa kanya, isang nangiting kasing ningning ng mga bituin, ngunit kasing panganib ng isang bangin. Walang anuman, Marco. Ginagawa ko lang ang nararapat para sa kinabukasan nating lahat. Habang naglalakad ako, patungo sa guest room bitbit ang teddy bear ni Arya, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Gaano kalalim ang hukay na hinuhukay mo para sa sarili mo, Marco? Sa bawat hakbang mo palayo sa akin, lalo mo lang inilalapit ang sarili mo sa sarili mong pagkawasak. Hindi lahat ng ulan ay nagdadala ng lamig. Minsan, ang bawat patak nito ay nagsisilbing tabing para sa mga luhang hindi na kayang ikulong ng isang pusong pagod na sa pagtitiis. Nakalubog kami ni Arya sa loob ng aking sasakyan habang pinagmamasdan ang malakas na buhos ng langit sa labas ng bintana. Dinala ko siya sa isang paboritong parke, malayo sa bahay na tila naging isang kulungang puno ng lason. Ang amoy ng basang lupa at ang tunog ng bawat patak ng tubig sa bubong ng sasakyan ay tila isang malungkot na oyayi na nagpapatulog sa aking anak, sa aking tabi. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Ang balat niya ay kasing lambot ng talulot ng rosas. Arya, anak, pangako ng mami, hindi ka mawawalan ng tahanan. Bulong ko sa hangin. Ang boses ko ay halos hindi marinig sa tindi ng aking emosyon. Biglang dumilat si Arya at tumitig sa akin nang may malalim na pag-unawa. Isang tingin na hindi dapat taglay ng isang 5 taong gulang na bata. Mami, bakit po malungkot ang mga mata mo? Is it because of Daddy and the mean lady? Napatigil ako. Akala ko ay naitatago ko ang lahat sa likod ng aking mga ngiti. Ngunit ang mga bata ay may kakaibang kakayahan na makita ang sugat sa kaluluwa ng kanilang mga magulang. Hinawakan ni Arya ang aking muka
Ang kanyang maliliit na daliri ay dahan-dahang pinunasan ang isang luhang hindi ko na malayang pumatak na pala. Don't cry po, Mommy. I will protect you. I will be your knight. Wika niya ng may determinasyon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalinlangan sa aking puso ay tuluyan ng naglaho. Kung dati ay lumalaban ako para sa aking sariling dangal, ngayon ay lumalaban ako para sa kaligtasan ng anghel na ito. Ang kanyang pagmamahal ang nagsisilbing mitya ng aking muling pagkabuhay. Ngunit ang katahimikan ng aming sandali ay biglang nagambala. Isang mamahaling sasakyan ang pumarada sa aming tabi. Bumukas ang pinto nito at lumabas si Bella. Suot ang isang matingkad na pulang dress na tila ba isang hamon sa maputlang langit. Hawak niya ang isang payong na may tatak ng isang sikat na designer, isa pang bagay na binili gamit ang pera ng aking pamilya. Oh, Hera, anong ginagawa mo rito sa gitna ng ulan? Nagpapaawa ka ba? Ani Bella habang dahan-dahang lumalapit sa aking bintana. Ang kanyang nangiti ay puno ng pagyayabang. Tila ba siya na ang nagmamay-ari ng buong mundo? Ibinaba ko ng bahagya ang bintana. Sapat na para maramdaman ko ang lamig ng hangin. Bella, huwag mo akong subukan ngayon. Kasama ko ang anak ko. Tumawa siya, isang matinis na tunog na tila ba kumikis-kis sa aking mga ugat. Anak? O baka naman ginagamit mo lang ang bata para hindi ka iwan ni Marco? Balita ko, pinalayas ka na sa sarili mong kwarto. How does it feel, Hera? Ang maging isang basura sa sarili mong pamamahay? Hinigpitan ko ang hawak sa manibela hanggang sa mamuti ang aking mga buko ng daliri. Gusto ko siyang saktan. Gusto kong iparamdam sa kanya ang bawat sakit na idinudulot niya sa amin. Ngunit naalala ko ang mga mata ni Arya na nakatingin sa akin. Hindi ako bababa sa antas ng babaeng ito. Magsaya ka habang kaya mo pa, Bella. Mahinahon kong sagot. Ang boses ko ay kasing talim ng isang nakatagong labaha. Ang mga bagay na ninanakaw ay madaling bawiin. At kapag dumating ang araw na yon, sisiguraduhin kong kahit ang anino mo ay walang matitirhang silong. Bago pa siya makasagot, may isang bagay na nahulog mula sa kanyang bag habang kinukuha niya ang kanyang cellphone. Isang maliit na gintong locket. Nanlaki ang aking mga mata nang makilala ko ito. Iyon ang locket na palaging suot ng aking ama. Ang locket na naglalaman ng larawan namin nung bata pa ako. Ang locket na sinabi ni Marco na nawala sa ospital noong gabing pumanaw si Papa. Paano napunta ang alaala ng aking ama sa kamay ng babaeng ito? Mabilis na pinulot ni Bella ang locket at itinago ito, may bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. Wala kang nakita, Hera, at huwag kang mag-alala. Hindi lang ito ang tanging lihim na hawak ko laban sa pamilya mo. Agad niyang isinara ang kanyang payong at bumalik sa kanyang sasakyan. Iniwan kaming mag-ina sa gitna ng lumalakas na ulan. Ang aking puso ay tila isang tambol na nagwawala. May mas malalim pang dahilan kung bakit nasa paligid namin ang babaeng ito. Hindi lang ito tungkol sa pangangaliwa ni Marco. May kinalaman ba sila sa pagkamatay ni Papa? Isang baso pa ng mamahaling alak para sa tagumpay ng aking anak. Napakagaling mo talaga, Marco. Ngayon ay sigurado na ang kinabukasan nating lahat. Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa buong dining room, puno ng kagalakan na tila ba mayroon kaming ipinagdiriwang na isang malaking himala. Nakahanda sa mahabang mesa ang pinaka-espesyal na mga putahe, ang adobong baka na galing pa sa Hacienda Veneracion, ang sariwang pagkaing dagat, at ang pinakamahal na alak na itinago ko para sana sa aming ika-10 anibersaryo. Ang bango ng pagkain ay humahalo sa amoy ng mga sariwang rosas na nakalagay sa gitna ng mesa. Ngunit para sa akin, ang lahat ng ito ay tila amoy ng isang mabulok na bangkay na pilit itinatago sa ilalim ng mga pabango. Nakatitig ako kay Bella na nakaupo sa aking upuan. Sa tabi mismo ni Marco, suot niya ang aking paboritong kwintas na perlas
Ang huling regalo ni Papa sa akin bago siya mawala. Bawat tawa niya, bawat haplos niya sa braso ni Marco ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang aking balat. Ngunit pinanatili ko ang isang matamis na ngiti sa aking mga labi. Isang maskara na binuo ko mula sa mga abo ng aking pagkatao. Thank you, Hon. Sa pagtitiwala mo sa Project Phoenix, hindi ka magsisisi. Sisiguraduhin kong ito ang magiging pinakamalaking tagumpay ng kumpanya. Wika ni Marco sabay taas ng kanyang baso patungo sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Tila ba nakikita na niya ang mga bilyong pisong papasok sa kanyang bulsa. Siyempre naman, Marco, alam mo namang gagawin ko ang lahat para sa'yo at sa pamilya natin. Sagot ko, binibigyang diin ang bawat salita na tila ba may nakatagong lason sa loob nito. Lumingon sa akin si Bella nang may mapanuyang kislap sa mga mata. You know, Hera, napakabait mo talagang asawa. Hindi lahat ng babae ay kayang tanggapin ang ganitong sitwasyon ng may ngiti. I really admire your strength. Naramdaman ko ang paghigpit ng aking hawak sa aking kubyertos hanggang sa mamuti ang aking mga daliri. Ang bawat salita ni Bella ay puno ng pangungutya, isang tahasang pag-amin na sa tingin nila ay isa akong malaking tanga na madaling manipulahin. Pinanood ko si Doña Aurora na masayang kumakain. Tila ba wala siyang pakialam kung ang bawat subo niya ay galing sa pawis ng babaeng patuloy niyang inaapi. Mabuti naman at naintindihan mo na ang lugar mo, Hera. Dagdag ni Doña Aurora habang pinupunasan ng kanyang bibig ng mamahaling table napkin. Sa ganitong paraan, walang gulo. Lahat tayo ay masaya. At kapag nakuha na ni Marco ang pwesto bilang chairman, baka payagan ka pa naming manatili sa guest room habang buhay. Isang malamig na hangin ang umihip mula sa nakabukas na bintana, nagdudulot ng kakaibang panginginig sa aking katawan. Tiningnan ko ang bawat isa sa kanila, ang mga taong itinuring kong pamilya, ang mga taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay at ng aking anak. Sila ay mga buwaya na handang lumamon ng kahit ano para lamang mabusog ang kanilang mga sarili. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan, hinawakan ang aking baso ng alak at itinaas ito sa gitna ng mesa. Ang lahat ay natahimik. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa akin, naghihintay ng aking sasabihin. Gusto ko ring magbigay ng toast. Wika ko, ang aking boses ay naging kasing lamig ng sementeryo sa hating gabi. Para sa gabing ito, na puno ng mga lihim at kasinungalingan, para sa pagkakaibigang nabuo sa likod ng pagtataksil. Nakita ko ang bahagyang pagkabalisa sa mukha ni Marco, ngunit mabilis ko itong pinalitan ng isang tila lasing na tawa. At higit sa lahat, para sa bukas. Dahil sa paglubog ng araw sa susunod na 2 araw, lahat ng bagay na hawak ninyo ngayon, ang karangyaang ito, ang kapangyarihang ito, at ang pag-asang ito, ay magiging mga alaala na lamang. Hera, ano bang sinasabi mo? Masyado ka na yata ring nakainom. Ani Marco nang may halong kaba. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Ang aking ngiti ay tuluyan ng naglaho at pinalitan ng isang titig na kasing talim ng isang hatol. Cheers, Marco. Para sa mga bagay na mawawala sa iyo bukas at para sa reynang akala mo ay nadurog mo na, ngunit ngayon ay handa na sa iyong pagbagsak. Ang tunog ng aking baso na lumalapat sa mesa ay tila isang huling hudyat ng digmaan. Walang nakapagsalita sa kanilang tatlo habang dahan-dahan akong tumatalikod at naglalakad paalis ng dining room. Ang bawat hakbang ko ay puno ng bigat ng 10 taon ng pagtitiis. Ngunit sa bawat hakbang na yon, nararamdaman ko ang dahan-dahang paglaya ng aking kaluluwa. Ang huling hapunan ay tapos na. Bukas, ang tunay na bagyo ang lalamon sa kanila. Akala mo ba, Marco, sapat na ang isang pirma para makuha ang lahat ng pinaghirapan ng tatay ko? Akala mo ba
Ang pag-ibig ko ay isang kahinaang maaari mong gamitin habang buhay? Ang boses ko ay hindi nanginginig. Sa katunayan, ito ang pinakamalinaw at pinakamalamig na boses na narinig ko sa aking buong buhay. Nakaupo ako sa dulo ng mahabang mesa sa boardroom ng Veneration Holdings. Sa harap ko ay ang mga miyembro ng Board of Directors, mga matatandang kaibigan ni Papa na ngayon ay nakatingin sa akin ng may halo-halong gulat at pag-aalinlangan. Nakatayo si Marco sa gitna ng silid, suot ang kanyang pinakamahal na suit. Sa likod niya, nakatayo si Bella na tila ba isang sekretaryang tapat. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay nagsasabing sa isip niya, siya na ang bagong reyna ng kumpanyang ito. Ang amoy ng kape at mamahaling pabango sa loob ng silid ay tila ba sumasakal sa hangin, nagpapabigat sa tensyong namamagitan sa amin. Hera, ano ba itong ginagawa mo? Napagkasunduan na natin ito. Ipinirma mo na ang Project Phoenix. Ayon sa bylaws, dahil sa laki ng investment na ito, kailangan ng bagong liderato. Ako ang mas karapat dapat na maging chairman ngayon, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan na tila ba hawak na niya ang korona. Dahan-dahan akong tumayo. Ang tunog ng aking silya na dahan-dahang umuusod sa sahig ay tila ba isang hudyat ng paparating na bagyo. Inilabas ko ang isang folder mula sa aking bag. Isang folder na kulay itim, kasing dilim ng gabi ng aking pagkakatrader. Tama ka, Marco. Ipinirma ko ang Project Phoenix, pero tila nakalimutan mong basahin ang fine print ng kontratang yon. Wika ko habang dahan-dahang inilalapag ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang bawat pahina ay tila ba isang matalim na sandata na handang tumama sa kanyang dibdib. Attorney Santiago, pakibasa ang Section 12, Paragraph 4. Tumayo si Attorney Santiago, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento. Ang Section 12, na kilala bilang Integrity and Morality Clause, ay nagsasabing ang sinumang opisyal ng kumpanya na mapapatunayang gumamit ng pondo ng korporasyon para sa pansariling luho o nasangkot sa anumang gawaing labag sa moralidad na makakasira sa reputasyon ng Veneration Holdings ay automatikong matatanggal sa lahat ng posisyon, mawawalan ng lahat ng shares, at kailangang magbayad ng danyos na triple sa halaga ng nawalang pondo. Nakita ko ang dahan-dahang pagpula ng mukha ni Marco na sinundan ng pamumutla na tila ba isang bangkay. Anong kalokohan ito? Wala akong ginagawang masama. Hera, don't do this to me. Wala? Kinuha ko ang aking cellphone at ikinonekta ito sa projector sa loob ng silid. Walang ano-ano. Lumabas sa malaking screen ang mga litrato nila ni Bella, ang kanilang pagyakap sa loob ng aming bahay, ang mga resibo ng kondominium na binili gamit ang pera ni Arya, at ang mga dokumentong may peking pirma ng aking ama na ginamit niya para magnakaw sa kumpanya. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay tila ba isang mabigat na kumot. Wala ni isa sa mga directors ang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at malalim na paghinga ni Marco na puno ng takot. Ito ba ang moralidad na sinasabi mo, Marco? Tanong ko. Ang aking mga mata ay nakapako sa kanya. Hindi lang ako ang niloko mo. Niloko mo ang alaala ng taong nag-ahon sa'yo sa hirap. Niloko mo ang anak nating walang malay. At ngayon, ang batas na mismo ang kukuha sa lahat ng hiram na karangyaang tinatamasa mo. You batch! Sigaw ni Bella, hindi na napigilan ang kanyang sarili at susugod sana sa akin. Ngunit mabilis siyang hinarang ng mga security guard na kapapasok pa lamang sa silid. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila ba isang huling hatol. Marco Abad, pati na rin ikaw, Bella Di Masalang. Mayroon kaming warrant para sa inyong pag-aresto dahil sa kasong qualified theft at falsification of documents. Wika ng isang pulis na pumasok sa silid. Napasandal si Marco sa mesa
Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang kanyang suit na kanina ay tila babaluti ng isang hari, ngayon ay mukhang isang basahan ng isang bilanggo. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Ngunit wala siyang nakitang kahit anong awa sa aking mukha. Hera, please, talk to them. I did this for us. Para sa atin ni Arya. Pagmamakaawa niya habang dahan-dahang inilalagay ng mga pulis ang mga posas sa kanyang mga kamay. Ang malamig na tunog ng metal na naglalapat ay tila ba isang musika ng katarungan sa aking pandinig. Hindi, Marco. Ginawa mo ito para sa iyong sarili. Sagot ko habang pinapanood ko siyang dahan-dahang kakalad ka rin palabas ng boardroom. At huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko. Wala kang karapatang tawagin ang iyong sarili na ama niya. Nang makaalis na sila, naiwan ang katahimikan sa silid. Hinarap ko ang mga miyembro ng board. Mga kasama, ang bagyo ay tapos na. Panahon na para linisin ang dumi at ibalik ang dangal ng Veneration Holdings. Ngunit sa kabila ng aking tagumpay, naramdaman ko ang isang kakaibang kirot sa aking puso. Hindi dahil sa panghihinayang kay Marco, kundi dahil sa 10 taon ng aking buhay na itinapon ko para sa isang maling panaginip. Habang tinitingnan ko ang bakanting upuan ni Marco, isang huling tanong ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang korona ay nasa akin na ulit, pero sa bawat tagumpay, kailangan ba talagang may bahagi ng ating kaluluwa na mamatay? Ang karma ay hindi laging dumarating na may kasamang kulog at kidlat. Minsan, dumarating ito sa anyo ng isang nakabibinging katahimikan. Ang katahimikan ng isang bahay na dati ay puno ng mapagkunwaring tawanan. Ngunit ngayon ay wala nang natira, kundi ang alingaw-ngaw ng sarili mong pagkakamali. Pagbalik ko sa aming mansyon, hindi ang init ng tahanan ang sumalubong sa akin, kundi ang malamig na titig ng mga alaala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang biktima. Ako na ang may-ari ng bawat sulok, bawat haligi, at bawat hininga ng bahay na ito. Nakita ko si Doña Aurora sa sala, nagmamadaling isinisilid ang aking mga alahas sa loob ng kanyang bag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapangyarihan ay tila ba isang tuyot na dahon na malapit ng tangayin ng hangin. Suot pa rin niya ang kanyang mamahaling seda na damit. Ngunit sa aking mga mata, mukha na lamang siyang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Hera, mabuti at nandito ka na. Pagsabihan mo ang mga tauhan mo, ayaw nila akong payagang ilabas ang mga gamit ko. Sigaw niya, pilit na ibinabalik ang kanyang dating awtoridad. Palayain mo si Marco. Isang malaking pagkakamali ang ginawa mo. Pamilya tayo, Hera. Paano mo nasikmurang ipakulong ang sarili mong asawa? Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay naglilikha ng isang matigas na tunog na tila ba isang orasan na nagbibilang ng kanyang mga huling sandali sa loob ng bahay na ito. Pamilya? Tanong ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may pait na hindi matatawaran. Noong pinapanood niyo si Bella na itapon ang mga gamit ko sa hallway, naisip niyo ba ang salitang pamilya? Noong kinuha ni Marco ang pondo para sa kinabukasan ni Arya, nasaan ang malasakit niyo bilang lola? Huwag mo akong sumbatan. Binigyan ka namin ng karangalan nang pakasalan ka ng anak ko. Angil niya. Ngunit bakas ang takot sa kanyang mga mata. Kinuha ko ang bag na hawak niya at dahan-dahang ibinuhos ang laman nito sa sahig. Bumagsak ang mga kwintas na ginto, ang mga singsing na may brilyante, at ang mga relong ako mismo ang bumili. Ang bawat piraso ng alahas na lumapat sa sahig ay nagbigay ng isang malinaw na tunog ng pagtatapos. Ang mga ito, Mama, hindi ito sa inyo. Lahat ng ito ay galing sa Veneration Holdings. At dahil napatunayan sa korte, nakasabwat kayo sa pagtatago ng mga ilegal na gawain ni Marco, wala kayong karapatang maglabas kahit isang pirasong sinulid mula sa bahay na ito, wika ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ako pwedeng palayasin.
Wala akong matutuluyan. Pagmamakaawa niya, ang kanyang tinig ay naging isang mahinang hikbi. Lumuhod siya sa aking harapan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay ginagamit niya para insultuhin ako, ay ngayon ay nakakapit sa aking laylayan. Tinitigan ko siya ng matagal. Naalala ko ang lahat ng mga gabing umiyak ako dahil sa kanyang mga salita. Naalala ko kung paano niya ako pinalabas na masamang asawa sa harap ng aming mga kaibigan. Ang awa ay isang luho na hindi ko na kayang ibigay sa kanya. Mayroon kayong matutuluyan, Mama. Ang maliit na apartment na pag-aari ni Marco sa labas ng lungsod. Iyon na lang ang natitirang ari-arian na hindi ko kinuha para man lang may masilungan kayo. Pero ang lahat ng luho, ang lahat ng katulong, at ang lahat ng respeto na tinatamasan niyo rito, iyon ay tapos na, sabi ko, habang dahan-dahang inaalis ang kanyang mga kamay sa aking damit. Tinawag ko ang mga security guard para ihatid siya palabas. Pinanood ko siyang maglakad patungo sa tarangkahan, bit-bit ang isang maliit na maleta na puno lamang ng kanyang mga lumang damit. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng bigat ng kahihiyan. Nang sumara ang malaking pintuan ng mansyon, tila ba may isang mabigat na pasanin na nawala sa aking dibdib. Pumunta ako sa silid ni Arya at nakita ko siyang mahimbing na natutulog. Naupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang maliit na kamay. Malaya na tayo, anak. Wala nang mananakit sa atin. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng gabi, kinuha ko ang aking cellphone. Isang voice message ang dumating mula sa aking abogado. Hera, tumawag ang warden mula sa kulungan. Nagwawala si Marco. Sinasabi niya na mayroon daw siyang itinatagong huling alay laban sa'yo. Isang bagay na kinuha niya mula sa vault ng tatay mo bago mo pa mahanap ang susi. Mag-ingat ka, Hera. Hindi pa tapos ang laban para sa kanya. Naramdaman ko ang muling pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang susing nahanap ko sa bulsa ni Marco. Ang susi sa lihim na vault sa hacienda. Kung may nakuha na siya roon, anong dokumento ang maaari niyang gamitin para sirain ako? Tumingin ako sa dilim ng labas ng bintana. Ang karma ay nakarating na sa kanila, ngunit tila ang anino ng nakaraan ay hindi pa rin gustong lumayo. Ang bawat hakbang pabalik sa Hacienda Venerasyon ay tila isang paglalakbay sa nakaraan, isang daang puno ng mga alaala ng aking kabataan, ngunit nababalot na ngayon ng makapal na alikabok ng pagtataksil. Narito ako sa harap ng lumang mansyon sa Batangas, ang lugar kung saan ako lumaki, sa ilalim ng mapagmahal na kalinga ng aking ama, si Don Teodoro. Ang hangin dito ay amoy sariwang damo at halimuyak ng mga puno ng mangga, isang malaking pagkakaiba sa nakakasakal na usok ng lungsod. Ngunit sa kabila ng ganda ng paligid, may mabigat na kaba sa aking dibdib. Ang bawat kaluskos ng mga dahon sa ilalim ng aking mga paa ay tila ba nagpapaalala sa akin na meron pang isang huling katotohanan ng kailangan kong harapin. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng silid-aklatan ni Papa. Ang bawat gamit dito ay nananatili sa dati nitong kinalalagyan, ang kanyang malaking lamesang gawa sa nara, ang mga librong kupas na ang kulay, at ang kanyang paboritong silya na tila naghihintay pa rin sa kanyang pagbabalik. Isang malalim na hininga ang aking pinakawalan habang nilalapitan ko ang isang bahagi ng dingding na natatakpan ng isang malaking painting ng aming pamilya. Inilabas ko ang susing nahanap ko sa coat ni Marco. Ang malamig na metal nito sa aking palad ay tila ba nagbibigay sa akin ng lakas. Inurong ko ang painting at bumungad ang isang maliit na bakal na vault. Ang bawat pag-ikot ng susi ay tila ba isang pagbubukas ng mga sugat na matagal nang naghilom sa loob ng aking puso. Nang bumukas ang vault, nakita ko ang ilang mga dokumento. Ngunit may isang asul na folder na wala na roon. Ang folder na sinabi ni Marco na kanyang huling alas. Gayunpaman, sa likod ng mga natitirang papeles, naramdaman ko ang isang lihim na drawer. Nang hilahin ko ito, tumambad sa akin ang isang maliit na tape recorder
at isang sulat na may sulat kamay ni Papa. Para sa aking nag-iisang reyna, si Hera, ang bungad ng sulat. Habang binabasa ko ang bawat salita, tila ba naririnig ko ang boses ni Papa na bumubulong sa aking pandinig. Anak, kung binabasa mo ito, marahil ay natupad na ang aking kinatatakutan. Huwag kang magpapadala sa matatamis na salita ni Marco. Alam ko ang kanyang mga plano. Ang recording na ito ang magsasabi sa iyo ng buong katotohanan. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinipindot ko ang button ng recorder. Ang katahimikan ng silid ay napuno ng tunog ng dalawang boses na nagtatalo. Hindi mo pwedeng gawin ito, Don Teodoro. Karapatan ko ring hawakan ang kumpanya. Asawa ako ni Hera. Sigaw ni Marco sa recording. Ang boses niya ay puno ng galit na hindi ko kailanman narinig noong siya ay kasama ko. Kailanman ay hindi mo makukuha ang Veneration Holdings, Marco. Alam ko ang ginagawa mong pagnanakaw sa pondo. At ngayong gabi, sasabihin ko na kay Hera ang lahat. Tatanggalin kita sa buhay namin. Sagot ni Papa nang may paninindigan. Sinundan iyon ng tunog ng pagtatalo, mga bagay na nagbabagsakan, at ang huling boses ni Papa na humihingi ng tulong bago ang isang mahabang katahimikan. Napaupo ako sa sahig. Ang aking mga luha ay walang tigil na pumatak sa malamig na tiles. Hindi lang pala pagnanakaw at pangangaliwa ang kasalanan ni Marco. Ang taong minahal ko, ang taong pinagkatiwalaan ko, ay may kinalaman sa pagkamatay ng aking ama. Ang aksidenteng sinasabi nila, 3 taon na ang nakalilipas ay hindi pala aksidente. Niyakap ko ang aking sarili habang ang hapdi ng katotohanan ay tila ba sumusunog sa aking kaluluwa. Ang huling alas ni Marco ay ang orihinal na titulo ng hasyenda na ninakaw niya para ibenta. Ngunit hindi niya alam na hawak ko na ngayon ang ebidensyang magpapakulong sa kanya habang buhay. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa buhay na kinuha niya sa amin. Sa gitna ng aking pagdadalamhati, tumayo ako at tiningnan ang portrait ni Papa. Ang kanyang mga mata ay tila ba nagbibigay sa akin ng basbas. Ang bagong bukas na hinahanap ko ay hindi pala magsisimula sa pagtakbo, kundi sa pagharap sa pinakamadilim na bahagi ng aking nakaraan. Inilabas ko ang aking cellphone at tinawagan si Attorney Santiago. Attorney, hawak ko na ang kailangan natin. Hindi lang natin siya sisirain sa negosyo. Sisiguraduhin nating hindi na siya makakakita ng liwanag ng araw habang buhay. Habang lumalabas ako ng mansyon, ang sikat ng araw ay tila ba mas maliwanag kaysa kanina. Ang bawat hakbang ko palayo sa hasyenda ay puno na ng kasiguraduhan. Ang reyna ay hindi na lamang nakikipaglaban para sa kanyang trono. Nakikipaglaban na siya para sa katarungan ng kanyang pamilya. Mamatay ka na, matanda. Sa akin na ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang boses ni Marco sa recording ay tila isang matalas na kidlat na muling bumasag sa katahimikan ng silid ni Attorney Santiago. Nakaupo ako sa tapat ng abogado habang sa aming tabi ay seryosong nakikinig ang 2 investigador mula sa National Bureau of Investigation. Ang bawat salitang lumalabas sa maliit na tape recorder ay tila ba muling bumubuhay sa hapdi ng gabing nawala si Papa. Isang gabing inakala kong aksidente, ngunit isa palang malupit na pagpaslang. Tiningnan ko ang lumang litrato ni Papa na nakapatong sa aking hita. Naalala ko ang kanyang mga kamay na laging malinis at amoy tabako. Ang mga kamay na humahawak sa akin noong bata pa ako upang hindi ako matumba. Ang mga kamay na yon ay naging malamig at nanigas nang matagpuan siya sa ilalim ng bangin. At ngayon, sa boses ng lalaking pinakasalan ko, narinig ko ang huling hininga ng katarungan. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan, tila ba may isang malaking bara na hindi ko mailunok. Ang aking dibdib ay naninikip. Bawat tibok ng puso ay tila isang mabigat na pukpok ng martilyo sa aking tadyang. Ang pait ay hindi na lamang nasa aking isipan. Ito ay dumadaloy na sa aking mga ugat.
Ginagawa akong isang babaeng gawa sa bakal at yelo. Sapat na ito, Hera, wika ni Attorney Santiago habang pinapatay ang recorder. Ang ebidensyang ito, kasama ang testimonya ng mga saksi sa hasyenda na nakakita kay Marco noong gabing iyon, ay sapat na para sa kasong murder. Hindi na lang ito pagnanakaw. Buhay ang kinuha niya. Tumayo ako at humarap sa bintana. Pinagmamasdan ang mga sasakyan sa ibaba na tila ba mga langgam na nag-uunahan. Gusto ko siyang makita, attorney. Gusto kong makita ang kanyang mukha kapag nalaman niyang ang huling alas na inaasahan niya ay ang magiging tali sa kanyang leeg. Pagdating namin sa kulungan, ang amoy ng luma at basang semento ay sumalubong sa akin. Naririnig ko ang tunog ng mga bakal na pinto na bumubukas at sumasara sa malayo. Bawat kalansing ay tila ba isang paalala ng kalayaang hindi na kailanman matatamasa ni Marco. Nakatayo si Marco sa likod ng makapal na salamin. Ang kanyang mukha ay payat na, ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit ang kasakiman sa kanyang mga mata ay hindi pa rin nawawala. Ngumiti siya nang makita ako, isang ngiting puno ng pagyayabang. Hera, nandito ka para makipag-ayos? Alam kong kailangan mo ang titulo ng hasyenda. Hawak ko ang orihinal at hinding-hindi mo yon makukuha hanggat hindi mo ako pinalalabas dito. Ani Marco, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa intercom. Ibinaba ko ang aking bag at tiningnan siya ng may halong awa at pagkadiri. Akala mo ba talaga, Marco, ay titulo lang ang ipinunta ko rito? Ang titulong ninakaw mo ay matagal ko nang ipinakansela sa Registry of Deeds dahil sa pamimekay mo ng pirma ni Papa. Isang pirasong papel na lang iyon na walang halaga, na wala ang nangiti sa kanyang mga labi. Anong sinasabi mo? Ang pinunta ko rito ay para iparinig sa iyo ang isang bagay. Wika ko habang inilalapit ang recorder sa speaker ng intercom. Pinindot ko ang play. Nang marinig ni Marco ang kanyang sariling boses na nagbabanta kay Papa, ang kanyang mukha ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. At ang kanyang mga kamay na nakadikit sa salamin ay nagsimulang manginig ng malakas. Hera, hindi iyan totoo. Edit lang yan. Galing na sigaw ni Marco habang hinahampas niya ang salamin ng kanyang mga kamao. Ang tunog ng kanyang balat na tumatama sa makapal na bubog ay tila ba isang desperadong pagsamo ng isang hayop na nahuli sa bitag. Tapos na ang laro, Marco. Hindi ka lang mabulok sa kulungan dahil sa pera. Mabubulok ka rito dahil sa pagpatay sa taong nagturing sa'yo na parang anak. Wika ko nang may kasiguraduhan. At may isa pa. Si Bella. Alam mo bang siya ang nagbigay sa akin ng impormasyon kung nasaan ang recorder na ito? Ipinagpalit ka niya para sa sarili niyang kaligtasan. Napaatras si Marco. Tila ba sinasaksak ng bawat salitang binitawan ko. Napaupo siya sa sahig ng kanyang selda. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan habang dahan-dahang pumapatak ang kanyang mga luha ng pagsisisi. Isang pagsisising huli na para sa lahat. Tinalikuran ko siya at naglakad paalis. Sa bawat hakbang ko palayo sa rehas na yon, nararamdaman ko ang paggaan ng aking mga balikat. Ang hustisya para kay Papa ay hindi na lamang isang pangarap. Ito ay isa ng katotohanang kasing sigabo ng sikat ng araw sa labas. Ngunit habang papalabas ako ng presinto, isang tanong ang bumulong sa aking isipan. Ngayong wala na ang galit na nagpapatakbo sa akin. Sino na ang matitira sa loob ng pusong ito? Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula ng huling pagkakataon na naramdaman ko ang bigat ng mga tanikala ng nakaraan. Ngayon, sa bawat paggising ko, hindi na takot ang sumasalubong sa akin, kundi ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ng jasmine na nagmumula sa aking hardin. Nasa loob ako ng aking bagong silid sa mansyong muling binuhay ng aking pag-asa. Wala na ang lumang kama na naging saksi sa aking pagluha. Ang bawat sulok ng silid na ito ay napalitan na ng mga kulay na sumasalamin sa aking kapayapaan.
mga puti at gintong disenyo na nagbibigay ng liwanag sa bawat umaga. Ang hangin ay amoy mamahaling kandila at sariwang kape, isang karangyaang hindi lamang galing sa pera, kundi galing sa katotohanang ako na ang may-ari ng aking sariling buhay. Mommy, are you ready? Baka po tayo mahuli sa event. Ang boses ni Arya ay masigla. Tila ba isang masayang awit na nagpapatibay sa aking loob. Lumapit siya sa akin. Suot ang kanyang kulay rosas na gown na tila ba siya ay isang maliit na prinsesa. Humarap ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na anghera na may mga mata ng isang biktima. Ang aking buhok ay maayos na nakastyle at ang aking suot na itim na gown ay nagbibigay ng awtoridad at ganda na kailanman ay hindi ko naramdaman nung nakasama ko pa si Marco. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na dati ay tinawag na papel de liha. Ngayon, ang mga kamay na ito ay may suot na simpleng singsing na brilyante. Simbolo ng aking tagumpay sa bawat hamon ng buhay. Ready na si Mommy, anak? Wika ko habang hinahawakan ang kanyang maliliit at malambot na kamay. Pagdating namin sa Grand Ballroom para sa taon ng Philippines Business Excellence Awards, ang lahat ng mata ay nakatuon sa amin. Ang tunog ng malakas at masiglang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong silid nang tawagin ang aking pangalan bilang Businesswoman of the Year. Ang bawat hakbang ko patungo sa entablado ay tila ba isang pagtapak sa mga alaala ng aking pagkakatraidor. Ginagawa itong mga baitang patungo sa aking rurok. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa akin. Wika ko sa harap ng mikropono. Ang aking boses ay matatag at puno ng inspirasyon. Ito ay para sa bawat babaeng sinabihang wala silang halaga. Ito ay para sa bawat ina na lumaban para sa kinabukasan ng kanilang anak. Ang tunay na reyna ay hindi nakadepende sa korona ng isang hari. Ang tunay na reyna ay ang babaeng marunong bumangon mula sa sarili niyang mga luha at gawin itong mga perlas ng karunungan. Nakita ko si Arya sa unang hanay, masayang pumapalakpak habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki sa kanyang ina. Sa tabi niya ay si Attorney Santiago na tumatango ng may respeto. Maraming mga kalalakihan sa paligid ang nagtatangkang kuhanin ang aking atensyon. Mga manliligaw na nag-aalok ng kanilang mga yaman at pangako. Ngunit isang tipid na ngiti lamang ang aking isinasagot. Hindi ko na kailangan ng ibang tao para punan ang aking pagkatao. Ang aking kaligayahan ay hindi na nakasabit sa bulsa o pangako ng sinuman. Matapos ang parangal, lumabas kami ni Arya sa balkonahe ng hotel. Ang lungsod sa ibaba ay puno ng mga ilaw na tila ba mga bituing bumagsak sa lupa. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa aking balat, nagbibigay ng isang pakiramdam ng tunay na kalayaan. Mommy, are we going to be okay forever? Tanong ni Arya habang nakasandal ang kanyang ulo sa aking baywang. Hinalikan ko ang kanyang noo, ang amoy ng kanyang buhok ay tila ba isang panalangin na natupad. Yes, anak. Hindi na tayo muling mawawala sa dilim. Dahil ngayon, tayo na ang sarili nating liwanag. Habang pinagmamasdan ko ang malawak na langit, naalala ko si Marco at si Doña Aurora na ngayon ay nagdurusa sa kanilang sariling mga kasalanan. Wala na akong galit. Wala na akong pait. Ang pinakamataas na uri ng paghihiganti ay ang mabuhay ng maayos at matagumpay nang wala sila. Ngunit sa gitna ng aking katahimikan, isang itim na sobre ang iniabot sa akin ng isang waiter. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit may nakasulat na isang pamilyar na numero sa likod nito. Ang numerong ginamit ni Papa noong siya ay nabubuhay pa. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Sa loob ay may isang lumang litrato naming tatlo ni Papa at ni Arya at isang maikling sulat na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Ang huling piraso ng puzzle ay nasa hacienda pa rin, Hera.
Hanapin mo ang puno ng nara sa likod ng bahay. Naramdaman ko ang muling pag-akyat ng kaba sa aking dibdib. Tapos na ang laban sa mga kaaway. Ngunit tila may isa pang lihim ang aking ama na hindi pa tuluyang nabubunyag. Ano pa ba ang iniwan mo para sa akin, Papa? Ang huling paglalakbay ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa ganap na pagtanggap at pagpapatawad sa sarili. Narito ako sa ilalim ng dambuhalang puno ng nara sa likod ng mansyon sa Hacienda Veneracion. Ang punong ito ay naging saksi sa aking bawat pagkadapa at pagbangon mula noong ako ay bata pa. Ang mga ugat nito ay malalim na nakabaon sa lupa. Tila ba sumisimbolo sa tatag ng aming lahi na hindi kayang tibuwagin ng anumang bagyo. Ang sikat ng hapon ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at ginto sa buong paligid, habang ang hangin ay humahalik sa aking mukha nang may dalang pangako ng kapayapaan. Gamit ang isang maliit na kagamitan, dahan-dahan kong hinukay ang lupa sa gitna ng dalawang malaking ugat ng puno. Doon, naramdaman ko ang isang matigas at malamig na metal. Inilabas ko ang isang maliit na kahon na gawa sa tanso, balot ng makapal na plastik upang hindi masira ng panahon. Nang buksan ko ito, hindi ginto o mamahaling hiyas ang bumungad sa akin, kundi ang isang lumang tala-arawan ng aking ina at isang huling liham mula kay Papa. Hera anak, ang sulat ni Papa ay tila ba isang mainit na yakap mula sa kabilang buhay. Ang tunay na kayamanan ng mga venerasyon ay hindi ang kumpanya o ang lupain. Ito ay ang iyong puso na marunong magmahal ng tapat at ang iyong kaluluwa na hindi sumusuko sa gitna ng dilim. Alam kong darating ang araw na dudurugin ka ng mundong ito, ngunit alam ko ring ikaw ang magiging pinakamalinaw na bituin pagkatapos ng ulan. Malaya ka na, Hera. Gamitin mo ang iyong kalayaan upang maging masaya. Naramdaman ko ang huling patak ng luha sa aking mga mata, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Sa loob ng kahon ay naroon din ang orihinal na marriage contract ni na Papa at Mama. At sa likod nito ay may nakasulat na isang pangalan ng isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Iyon ang huling hiling ni Papa, ang ibalik sa komunidad ang mga biyayang natanggap namin. Samantala, sa loob ng madilim at masikip na selda sa Bilibid, narinig ko mula kay Attorney Santiago na si Marco ay tuluyan ng nawalan ng katinuan. Ang kanyang bawat gabi ay puno ng mga panaginip ng kanyang mga kasalanan at ang kanyang pangalan ay naging isang babala sa lahat ng mga nagnanais na manloko at magnakaw. Si Doña Aurora naman ay namumuhay ngayon sa isang maliit na barong-barong sa probinsya, umaasa lamang sa tulong ng mga kapitbahay na dati ay hinahamak niya. Ang bawat sentimo ng kanilang karangyaan ay nabawi na at ang tanging natira sa kanila ay ang mapait na lasa ng kanilang sariling karma. Lumapit sa akin si Arya. May dala siyang isang kumpol ng mga bulaklak ng dapo. Mommy, look. The flowers are so pretty. Parang kayo po. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang aking mukha ay nakabaon sa kanyang balikat. Salamat anak. Tayong dalawa ang magtutulungan para sa mas magandang kinabukasan. Tumayo ako at hinarap ang papalubog na araw. Ang reyna ay wala ng korona na gawa sa ginto. Ngunit ang kanyang dangal ay nagniningning ng higit pa sa anumang hiyas sa mundo. Ang mga sugat ng kahapon ay naging mga pilat na nagpapaalala sa akin kung gaano ako kalakas. Wala ng Marco, wala ng Doña Aurora, at wala ng sakit na makakapigil sa aking paglipad. Ang Hacienda Veneracion ay muling nabuhay, hindi na bilang isang simbolo ng yaman, kundi bilang isang kanlungan ng pag-asa at pagmamahal. Habang naglalakad kami ni Arya pabalik sa mansyon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng muling pagsilang. Ang kwento ko ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Nagtapos ito sa pagtuklas sa aking tunay na sarili. Isang babaeng matapang, malaya, at higit sa lahat, sapat na para sa kanyang sarili. Paalam, kahapon. Maligayang pagdating, bukas.